Men, kumusta po kayo? Buhay ko ay kabanal ng kabanal. Ulit. Pwede sabay-sabay na. Pwede na tayo sabay-sabay. Kumusta po kayo, mga kapatid? Ang buhay ko ay kabanal ng kabanal, paputi ng paputi, payaman ng payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, at pasaya ng pasaya. Darrell, you understand this one? Yeah. You will have an English translation next time, okay? It's unfair for Darrell. Okay, and let's declare Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord. Our Lord Jesus, the miracle-working God, the Anointed One. Amen. Ating kultura, sabay-sabay. I am a blessing, I am anointed, I I am a deliverer, I am a good follower. I don't destroy, I build, I am not seasonal, I I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am partnership with Christ, and I am not extreme. So, before po dumating dito si Bishop sa July, dapat memorize na natin to. Baka tanungin tayo noon. Ano yung palimang J1 culture? Hindi alam, hindi makasagot. Nag-apert. So, next time, aalisin na natin dito. Dapat by the heart. Alam na natin. Kapag dinideclare natin to, ay mula sa puso natin. Amen. So, magbubukas na tayo ng bagong topic, no? This month of May. So, ano nga yung topic natin last month? Nakalimutan na. Science, power, no? Science, wonders, and miracles. No? And this month of May, it's all about righteousness. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ang pag-uusapan natin, ngayong month of May, is all about righteousness. Katuwiran. No? Yeah. Righteousness, Darrell. Do you think your shipmate is righteous? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mga righteous yan. Mukhang righteous ba yan? O ano? You think I'm righteous? Amen. So bakit ba mahalaga, no? Bakit ba mahalaga na i-discuss natin o pag-usapan natin yung righteousness? Katingin nyo, ano yung magiging, paano makakatulong in our spiritual journey? Itong topic na ito, itong righteousness. O kailangan ba natin ito, no? Para mas lalo tayong, mas mapalapit yung ating relationship sa Panginoon, mas lalo natin siya makilala kung gaano tayo kamahal ng Lord. No? And these five topics na ating pag-aaralan this month of May, we will tackle about righteousness, no? Iba't ibang facets o iba't ibang muka ng righteousness, no? Na makakatulong sa atin in our spiritual life. Amen? So sabi ni Aling Merriam-Webster Dictionary, no? Ang meaning ng righteousness, the word righteousness means acting in accord with divine or moral law, free from guilt or sin. No, it's also morally right or justifiable, a righteous decision. It also means arising from an outraged sense of justice or morality. No. So meaning in a sense, there's a standard, there's a law, no? Na if we follow that law, we can say that we are righteous. No? Kung tayo ay sumusunod, kung tayo ay nag-o-obey sa ating
kumikilos o gumagana ng mga batas, we can say that we are righteous. No? But if we did not follow or hindi tayo sumusunod doon sa batas, then we can say na hindi tayo righteous. Hindi tayo makatuwiran. No? And it's according, no, sa free from guilt or sin. No? And later on, we will discuss ano ba yung sinasabi dito. No? So, the justification is made according to the conformity of behavior with the regulation of the constitution of the law. Yun yung sinasabi ko kanina. No? And in our deeper spiritual meaning, righteousness, it has a different point of view. No? Righteousness is the quality of being right in the eyes of God, no? Including His nature, His character, His conscience, conduct, and command. No? Righteousness is therefore based upon God's standard because He is the ultimate lawgiver. No? So, doon pala makikita natin na may dalawang mukha ang righteousness. Yung righteousness ng tao, human righteousness, at saka yung God's righteousness. No? And doon tayo magpo-focus sa God's righteousness. No? Kaya yung title natin sa araw na ito is The Great Exchange. No? Or The Great Swap na tinatawag. Ano ba yung nangyari, no? More than 2,000 years ago? Doon sa krus ng Kalbaryo nang nag-alay ng kanyang buhay ng ating Panginoong Kristo. Bakit ito mai-relate natin or mai-connect natin sa topic about righteousness? What happened more than 2,000 years ago? No? Kung bakit tayo pwedeng tawaging righteous, no? Despite sa ating own strength, no, sa ating kakayanan, hindi tayo makakaabot, no? Sabi nga doon sa Romans 3:23, all have sinned and fall short the glory of God. No? Walang nakaabot doon sa standard ng Lord. Lahat tayo ay nag-miss ng mark. Hindi tayo nakaabot doon sa panuntunan at sa standard ng Lord. No? Pero bakit, Pastor? Tayo ay tinatawag pa rin righteous. Kahit pala, hindi tayo nakaabot doon sa standard ng Lord. Diba, ang sabi mo kanina, ang definition ng righteous, yung nakaka-comply lang doon sa standard, doon sa law. Bakit sasabihin mo ngayon na tayo ay righteous? Eh hindi nga tayo, wala sino man sa atin ang nakaabot doon sa panuntunan ng Lord. No? And then later on malalaman natin kung bakit. At kung bakit yun yung title natin sa araw na ito. Amen? So ang ating verse for today, 2 Corinthians 5:21. Sabay-sabay natin basahin. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Sabihin pa, basahin niya ulit natin. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Ito yung gospel or good news in a nutshell. Now, dito pa lang, marami na tayong matututunan. Dito pa lang, makikita na natin yung character ng Lord, yung nature ng Lord, yung pag-ibig ng Lord, yung grace ng Lord para sa atin. Now, in this short verse, we can conclude, no? Kung ano yung nasa heart ng Lord. No? Bakit niya tayo pinagkalooban ng righteousness? No?
And this is one of my favorite, no, verse sa Bible. Na kahit ako, no, in my own strength, kahit yung pinakamabait, yung pinakamabait dito sa J1 Perth, nasa kamay. No. Sabihin natin si Kuya Chris ang pinakamabait. No. Amen. Hindi pa rin nakaabot dun sa panuntunan sa standard ng Lord. No? Pero bakit pwedeng sabihin ni Kuya Chris na ako ay matuwid, ako ay righteous? No? Because of this verse. No? And then later on, we will discuss kung paano tayo magiging righteous sa paningin ng Lord. No? Kasi sabi natin kanina, yung sa definition ng righteousness is ano ba yung katatayuan natin? What is our, no? Yung ano yung nakikita ng Lord sa atin, no? Pag tayo haharap sa Lord, ano yung makikita? Righteous ba or unrighteous? Sabi dito, imputed righteousness, how Christ's perfect record legally becomes yours and your sinful record legally becomes His. Kaya nagkaroon ng swap or the great exchange. No? Lahat ng kasalanan, no? Lahat ng kasalanan ng tao na impute sa Panginoon. At yung righteousness naman ng Lord, ng ating Panginoon Kristo, siya naman ibinigay sa atin. Siya naman yung naging damit natin. No? We are clothed with righteousness of our Lord Jesus Christ. When He died on the cross, no? Dinamitan tayo ng righteousness. At lahat ng kasalanan natin ay atin ang na-impute sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng topic na ito, no? About righteousness. Kasi sometimes in our journey, there will be a time that the devil, the enemy, will questionin. No? Lagi papaalala sa'yo yung dating buhay mo, yung old sinful nature mo. Dating papaalala sa'yo na ganito ka kasama. Hindi ka worthy na maglingkod sa Lord. No? At kung tayo ay nagpa-deceive, no? Deceiver yung enemy. No? Napaniwala tayo doon sa kanyang mga lies. No? Pero ito na nga malinaw dito sa 2 Corinthians 5:21 na yung lahat ng kasalanan ng mundo, no, as if yung katuwiran siyang napunta sa atin, yung perfect life ni Jesus Christ ang siyang nadamit sa atin, at nung tayo tumanggap sa Kanya, no, na-receive natin yung righteousness, no, not with our own strength, not with our own mind. Ibinigay sa atin yun ng Lord, no? Because of His grace. Kaya kung tayo, ang isang believer, no? Ang isang believer, nagkaroon ng relationship sa Panginoon, no? It will become natural to him, no? Or to her, na ang kanyang relasyon sa Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig, ng pagsunod sa Panginoon. Bakit? Because naiintindihan niya itong verse na ito, yung 2 Corinthians 5:21. Na hindi natin, hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating, kung ano mang ating kung ano man yung ating kaalaman, no? But because of the grace and the love of God,
tayo ay dinamitan ng righteousness. No? So sabi dito, Paul uses courtroom and accounting language, no? Impute. So ang Greek word doon is logizomai, means to credit to someone's account. No? Imagine there's a story, no? May dalawang magkapatid, no? Si Juan at si Pedro. Si Juan ay mabait na bata. Meron siyang 1 billion sa kanyang account. No? Si Juan, 1 billion ang account, walang kaso na kriminal. No? Si Pedro naman, ang kapatid niya, totally opposite. Meron siyang utang na 1 billion sa bangko. No? Tapos marami pa siyang kaso, no? Nagdakaw, nakabugbog, no? Marami siyang mga criminal records. Ibig sabihin. Ngayon, it so happened na nung lumapit, no? Inilapit itong si Pedro sa judge na may-ari din ng bangko. Ang decision ng bangko is yung utang mo, kukuhanin natin dun sa kapatid mo, si Juan. At lahat ng kaso mo, ibibigay natin sa kapatid mo na si Juan. Ikaw makakalaya, si Juan makukulong. Nagtaka na si Pedro, paano yung judge? Paano nangyayari yan? Yun ang desisyon ko. No? Nakulong si Juan. Pagpunta ng Pedro sa ATM, pag-check niya ng kanyang account, andun niya 1 billion. Yung laman ng account niya. Bayad yung utang niya. Wala siyang kaso. Nagpunta siya ng NBI, nagpa-check ng NBI clearance. Clear. Walang kaso. No? Nagtaka na yun siya. Bakit ganun? Anong nangyari doon? Lahat ng kasalanan mo, lahat ng utang mo, napunta doon sa kapatid mo. No? Siya ngayon yung nagbabayad. And try to picture out yung 2 Corinthians 5:21. Tayo, we have a lot of utang, debt. Yung ating mga kasalanan, no? Daming records ng ating mga nagagawang pagkakamali. But what happened more than 2,000 years ago is a great exchange. No? And sometimes, people will tell us, ay, yan yung yan yung dating babaero dun sa Batangas. Ba't yan nandyan sa simbahan ngayon? No? Pwede mong sabihin, no? Because of this verse, na ako binago ng Lord, no? At sa paningin ng Lord, ako ay matuwid na. Because of the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen? So kung tayo ay parang nakukulangan pa rin, I mean, in our journey of faith, na parang nagdadoubt pa rin tayo kung gaano tayo kamahal ng Lord. No? Nagdadoubt pa rin tayo na ako ba talaga ay righteous na? Ako ba talaga ay binago na ng Lord? No? Try to remember, no? Every time na tayo, di ba? Tayo nagpa-partake ng Holy Communion every week. No? Kaya sabi to ng Lord, doon sa Last Supper, do this in remembrance of me. No? Na bago niya gawin, bago niya i-offer yung kanyang buhay, sinabi niya sa kanyang mga disciples,
no? Na yung gagawin ko, no? Sa nalalapit na yung imminent death ni Jesus Christ, no? Doon yung maiintindihan what is grace, what is love, what is righteousness, no? Papakita ko sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. No? Kaya naman, doon mo makikita sa mga buhay ng mga apostles, no? Despite the persecution, no? Na kanilang na-experience, patuloy pa rin sila naglilingkod sa Lord. Patuloy pa rin silang humahayo, patuloy pa rin silang lumalakad. No? Because naintindihan ng malinaw kung ano yung pinakitang pag-ibig ng Lord sa atin. At yung righteousness na binigay niya sa atin. No? Kaya naman ngayon sa atin, in our, sa pagsiserve natin sa Panginoon, no? Hindi man natin makuha or hindi man natin matapatan yung level ng paglilingkod ng mga early disciples or mga apostles, but we have this desire, yun ang burning desire, na maglingkod sa Lord at ibigay sa Kanya yung nararapat na pasasalamat because of the righteousness na binigay niya sa atin. No? Hindi tayo nararapat. No? Sabi nga doon sa noong Thursday nung ating Bible study, no? Blessed are those who are persecuted for my righteousness' sake, yung Beatitudes, no? For theirs is the kingdom of heaven. No? And there will be a time, no? Maraming pagkakataon na darating sa atin na tayo persecute. Tayo ay makakaranas ng trials, no? Matcha-challenge tayo in our spiritual journey, no? But always remember yung ibinigay sa atin ng Lord, no? Yung righteousness of Lord, no? So when you believe, God takes Christ's life, no? And transfer it to you, to your empty ledger, no? Wala tayong kakayanan, pero sa pag-ibig ng Lord, sa Kanyang grace, sa Kanyang mercy, no? Ibinigay niya sa atin, no? And simultaneously, He takes your sin and charges it to Christ. No? Lahat ng kasalanan natin, no? Kinuha na, inalis na sa atin at na-impute kay Jesus Christ. No? Sabi dito, our righteousness comes from God's grace, accomplished through Christ's sacrifice and applied to us by the Holy Spirit. This is the heart of the gospel, no? This is the great exchange na ipinapaliwanag sa atin ng verse na yon, no? Our sin ay nabigay, or our sin placed upon our Lord Jesus Christ, and His righteousness ay siyang binigay sa atin. No? Sometimes, ang righteousness na nami-misunderstood. Sometimes, righteousness ay parang something that we must earn. No? But in this verse, no? It is freely given to us. No? So many people live with quiet pressure of trying to be good enough for God, measuring themselves by their action and comparing themselves with others. No? Na parang sa simbahan ako matutulog para ako'y sa paningin ng Lord ay matuwid na matuwid. No? Every Tuesday, attend ako ng prayer meeting, ako yung tapos every Thursday, no? Something na mag-aano pa tayo ng good works.
na magpapakain ako ng mga pulubi, no, para masabi na righteous, matuwid ako. No? Yun yung sometimes nagkaroon ng misunderstanding. Ang righteousness is something na we must earn, no, by works or by discipline. No? And yet, as you dig through the scripture, yung verse natin binasa kanina, no? It reveals, no? That human righteousness on its own can never meet God's perfect standard. Kaya tinanong ko nga kanina sino pinakamabait na dito sa buong Perth? Hindi pa rin makakaabot doon sa standard ng Lord. No? Kaya naman, sa gusto mo at sa hindi, no? Kung ikaw ay tumanggap sa Lord, meron kang deep relationship sa Panginoon, no? Dinamitan ka na ng kanyang katuwiran. What God requires, He also provides, not as a reward for effort, but as a gift of grace. Regalo sa atin ng Lord ang righteousness na ito. No? So, tatanggapin mo ba? Meaning ng gift? Ano meaning ng gift? Libre. Pagka binigyan kita ng iPhone 16, tapos sinabi ko, give ko sa iyo yan. Pero every week, babayaran mo ako ng $100, $300. Do you think it's a gift? Hindi, kasi binabayaran mo No. Kahit pa i-after pay mo yan, hindi pa rin gift yan. Kasi babayaran mo May money involved. Okay? So our righteousness comes from God's grace. No? Sa awa at habag ng Lord, nanggagaling yung righteousness natin. No? Kaya kung ang enemy ay patuloy na bubulong at bubulong sa atin, na, ikaw naman Christian, ikaw ay, kilala kita, no? Even hindi lang yung mga enemy, yung mga close na families natin, no? And sila mismo yung magpe-persecute sa atin. Sila mismo yung ipapaalala kung gaano tayo kasama dati. No? But we can confidently explain to them, no, na tayo ay dinamitan ng righteousness ng Panginoon. Amen? Righteousness is not something we achieve by striving, but something we receive by faith. It is rooted entirely in what Christ has done, not in what we can do. No? Hindi do sa ating mga gawa. Hindi do sa ating mga lakas. No? It's only by God's grace. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, sa biyaya ng Lord, tayo ay dinamitan ng katuwiran. Sabi sa Titus, sabi dito, reminds us that He saved us not because of the righteous things we have done, but because of His mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. No? So, hindi lang natatapos na ibinigay sa atin ang righteousness. No? Through the renewing of the Holy Spirit, no? The renewing power of the Holy Spirit, our lives are being transformed day by day. Naniniwala ka kayo? Parang wala kang talagang niwala. Parang yung ating declaration ay parang hindi
hindi nagmamanifest sa atin. Hindi nangyayari sa ating mga buhay. Now, hindi natatapos yung ibinigay sa atin ng Lord ang katuwiran na nagmumula o nanggaling kay Hesus Kristo. No. Ano yung purpose ng Lord? Bakit tayo dinamitan ng righteousness ni Jesus Christ? Ano sa tingin nyo, purpose? Sabi natin, ang righteousness, God's righteousness is a gift from God. Tinanggap mo yung gift. Nasa iyo na ang righteousness. Nung tinanggap mo si Lord bilang Lord and Savior ng buhay mo, hawak-hawak mo na. Hindi yung bit. Hawak mo na yung righteousness. Yung gift. Bakit binigay sa atin yung gift na yun? Para mabago tayo. No? Kalimutan na natin yung old sinful nature natin at ma-transform yung buhay natin day by day according to God's character and His righteousness. No? And alam mo yung pagka the more na mas naiintindihan itong as we go along, no, in the next topic na ating i-discuss, no, the more natin mas maintindihan yung righteousness, no, the more mo makikilala yung character at saka yung nature ng Lord, no. And it is very important in our spiritual life. Bakit ka mo? Kasi alam mo yung nagpipray ka sa Lord, meron kang quiet time sa Panginoon, no? Ang Lord lagi siya nakatutok sa atin 24/7, no? At kung ikaw ay umiiyak sa Lord, no? You are crying to the Lord, no? Habang ikaw ay nananalangin sa Panginoon, dinig na dinig ka ng Lord. Lahat ng iniiyak mo sa Lord, dinig na dinig niya. No? Kaya naman, kung nakikita ka ng Lord 24/7, dinig na dinig ka niya clearly, no? Huwag kang magduda na lahat ng ipinangako sa iyo ng Lord ay magaganap. No? And because of the righteousness na nasa sa atin, na tinanggap natin, no? Doon na tutuwa ang Lord. Doon siya nakatutok sa atin. Pero kung tayo ay kumikilos opposite doon sa way ng Lord, no? Then doon natin may experience na, ay, ba't ganito yung nangyayari sa buhay ko? Parang layo-layo ko na sa Lord. Parang ang feeling ko parang padilim na ng padilim yung aking tinatahak na journey, no? It's because hindi ka naka-align doon sa panuntunan, doon sa pinapagawa sa iyo ng Lord. Kaya importante yung righteousness na may-maintain natin, no? na isa buhay natin. No? Because according to the scripture, no? binigyan tayo ng righteousness ng Lord, no? para magkaroon ng new birth and new life. Yung old life natin na pangit, na masama, no? babaguhin na yun ng Panginoon. And this is the beauty of God's grace. He is not only give us new standing before Him, but also a new life within us, enabling us to walk in the righteousness He has already given. Amen? So dito, makikita natin yung mga examples sa Bible, no? na nasasabi natin na
merong panuntunan, no, ng righteousness sa Panginoon. Number 1 si Abraham. Sa Genesis 15:6, no, righteousness credited through faith. No? Sabi dito, Abraham is the one of the clearest examples that righteousness is a gift received by faith, not earned by works. Before the law was given, he simply believed God, and God counted faith as righteousness. No? Righteousness is credited by God when we trust Him. So ito yung time, no? Ito yung time na si Abraham o si Abram pa ay nananalangin sa Panginoon na magkaroon siya ng anak. No? And sa kanyang edad ay sa tingin niya napakalabo na mangyari. No? Pero ang pangako ng Lord sa kanya, no? Pinalabas siya sa kanyang tolda, sa kanyang tent, at pinatingin sa kanya yung langit, yung kalangitan. Ano sabi ng Lord doon? Nakikita mo yung mga bituin sa langit, ganyang karami yung magiging descendants mo. No? At kung ikaw si Abraham, no, narinig mo yung voice ng Lord, no? You are 75 years old. Sasabihin ng Lord sa iyo, Chris, ganyang karami yung magiging apo mo, yung magiging angkan mo. Papaniwalaan mo ba yan, Lord? No? Ang hirap. No? Kaya, because of faith na meron si Abraham, na-credit sa kanya yung righteousness ng Panginoon. No? Hindi niya kinwestiyon ng Lord. No? Naniniwala siya na mangyayari at magaganap yun sa kanyang buhay. Number 2, prodigal son. Ito naman, righteousness restored by grace. No? So in the parable na sinabi or kwento ni Jesus Christ, no? Andun yung anak na lalaki na sinner. Ito yung anak na lumayo, kinuha yung mana sa kanyang tatay at ginastos. At dumating yung time, no? We all know the story of the prodigal son. No? But in this verse, yung verse 22, ito yung time na napag-isip-isip, no? Nung anak na bumalik na lang sa tatay niya bilang isang servant. No? Kasi wala na siyang makain. Even yung request niya na kahit ano yung pagkain ng baboy, yun na rin ang kainin ko. No? At sa kultura ng mga Hudyo, ang baboy ay napaka-unclean, napaka-dumi. How much more yung kinakain ng baboy? No? So, dumating sa punto, dumating dun sa yugto ng buhay ng bata, na no? He is in the lowest part of the pit. Lowest part ng kanyang buhay. At na-remember niya, na alala niya, na mas maganda pa na maging servant ako ng tatay ko. Kasi yung mga servant, alam niya kumakain, may magandang tulugan, masagana yung buhay. Babalik na lang ako sa tatay ko bilang isang servant. Pero alam mo, yung ine-expect ng bata, lalaki, pagbalik niya, no? Dito sa verse 22, na alam mo yung tatay,
naghihintay dun sa kanyang beranda. No? Siguro araw-araw yun, nandun lagi, pagkakatapos ng magtrabaho sa farm, tatambayan dun sa kanyang beranda, nag-aabang na one day babalik yung kanyang anak. And alam mo, the wonderful thing na nangyari dun sa verse 22, dinamitan siya ng robe. No? Tsaka yung singsing, meaning, ni-restore lahat. No? At hindi nyo na-expect niya. Ang expectation niya, makabalik lang doon sa tatay niya, makakain lang, makapag-serve lang doon sa farm. But, more than that, yung kanyang na-receive. No? May kumatukada. And also, makikita natin, no, yung heart ng ama, no? As we go along doon sa prodigal son story, doon natin makikita yung depth ng pag-ibig ng ama, no? At ganoon din yung pag-ibig ng Lord sa atin, no? Kahit gaano tayo, no? Ang dami natin nagagawang pagkakamali, sumasablay tayo, no? God is always expecting us na babalik sa Kanya, no? With wide arms open, tatanggapin niya tayo, patatawarin tayo ng Panginoon. No? Ganon yung pag-ibig ng Lord sa atin. And because of the grace na meron ang Panginoon, no? Kaya tayo ay nabigyan ng righteousness. Number 3, ito, the Pharisee and the tax collector. Magbasa naman natin sa Luke 18. Sabi doon, in another parable of Jesus, a proud religious man trusts in his own righteousness, while a tax collector humbly asks for mercy, and it's later who is justified before God. So in this story, no, sa parable the Pharisee and the tax collector. So alam naman natin, yung mga Pharisee talagang ano yan, no? Sabi ng Pharisee, buti na lang hindi ako katulad itong nandito, katabi ko dito, no? Ako ay nalangin, ako ay pinapractice ko lahat ng mga Jewish rites, no? Prayer, and also nagbibigay ako ng aking tithes, no? Buti na lang di ako katulad ditong tax collector na nasa tabi ko. No? Yun yung self-righteous na tinatawag. At dito natin makikita ang God's righteousness at saka yung versus the self-righteousness. At at the end of the story, no? Ang na-justify ay yung tax collector. Because doon sa kanyang pananalangin na hindi siya makatingin sa langit, no? Nag-aano siya ng kanyang chest, no? Because of the deep, yung remorse, tsaka yung repentance na kanyang pinapanalangin sa Panginoon. Inaamin niya, nagkamali siya, inaamin niya na marami siyang nalamangan na tao, inaamin niya na napakasama ng tao. Ganun yung kanyang nararamdaman, no? Deep inside, no? Hindi siya he can even look up sa langit. Because hiyang-hiya siya, no? Yung kanyang kanyang nararamdamang deep emotion, no? Because of the sins na kanyang nakomit. Versus dun sa Pharisee na sobrang self-righteous. No? Hindi lang yung kanyang sarili, bagkus yung mga tao na sa niya, dinataw niya.
And these three illustration na makikita natin sa Bible represent the righteousness ng Lord. No? So, paano natin i-apply ang righteousness? Sabi dito, number 1, believe in Jesus Christ, no? By faith, no? Righteousness begins with trusting in Jesus, not in our own efforts, no? Hindi natin kaya in our own strength, in our own effort, no? Kahit pa tayo ay umattend ng seminar about paano magpa-cute, paano hindi natin maaabot yung righteousness ng God, no? It's only given to us by God through His grace, no? And also, we need to seek God's kingdom and righteousness, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, no? Followers must actively pursue God's will and priorities in daily life, no? So, hindi lang God's kingdom yung ating sisig, pati yung kanyang katuwiran. So, paano bagay? No? So, alam na natin yung katuwiran, alam na natin yung mga bagay na nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, yun yung ating isisig. No? And in the same way, no, mas lalo tayo napapalapit, no, yung ating relationship sa Panginoon kung tayo ay laging nagsisik sa Kanyang kingdom at sa Kanyang katuwiran. Sabi dito, actively pursue God's will and priorities in life, no? Ito ba ay ating yung bang ating pagsisik sa Panginoon ay binibigyan natin ng priorities? Or pagka binigyan ka ng time ng Lord, no? Maganda tong teleserye sa Netflix kaysa magbasa ng Bible. Alin kaya pipiliin ko dito? Alin kaya mas priority ko sa dalawa? Mamaya na lang rin Bible, rin mo ng Netflix. Hanggang sa nakawalong oras ka na sa series ng nakalimutan mo ng basahin yung Bible. No? It's all about setting priorities. No? And also, ano ba yung God's will na sinasabi sa atin ng Panginoon? So, if we focus, if we give priorities to sa God's will and priorities ng Lord sa atin, then we are on the right track. Mas lalo tayo gumaganda at nagiging smooth yung ating paglakad sa ating journey. Number 3, walk in obedience. 1 Peter chapter 1 verse 15. Living according to God's commands reflects His righteousness in us. No? Hindi mo na kailangan na maglagay pa ng name tag dito, napakalaki na I am righteous. Yung way of life mo is the name tag na gagamitin mo. Na ikaw ba ay sa opisina o sa trabaho, ikaw ba yung tipo ng tao na nagbibigay or parang nag-i-inspire sa mga katrabaho mo, or ikaw mismo yung doon sa iyo mismo nag-i-start na manghina yung tao, na puro negative na lang lumalabas sa bibig mo, na puro na lang reklamo, puro na lang problema, no? Puro na lang sabi nga natin yung defeated mindset, no? Yung lifestyle mo ang siyang magiging reflection ng righteousness ng Lord. Kaya kung ikaw ay namumuhay, no,
na may kabanalan, na may katuwiran, no? People will look at you na totoo yung pinaglilingkuran na Lord ng batang ito. Kasi nakikita ko sa kanyang buhay, nakikita ko sa kanyang lifestyle, no? Yung kanyang pinipreach, yung kanyang inaaral sa Biblia, no? Minapanood nga ako sa minapanood ako sa Facebook few weeks back na merong magtatapas ng damo sa US to na nangyari. Ngayon, yung magtatabas ng damo, parang nag-o-offer siya ng libreng pagtatabas dun sa mga nangangailangan. And it so happened, yung kanyang tinabasan ay malapit sa simbahan. So, syempre, yung lawn mower, yung pantabas, maingay. Ngayon, nilapitan siya ng pastor ng katabing tapos pinagalitan, no? And then sabi nung magtatabas, ito ba yung pinipreach mo every Sunday? Bakit totally different dun sa naririnig ko sa naging asta mo ngayon? No? And sometimes we will ask ourselves, yung ba righteousness na binigay sa atin ng Lord ay naiisa pamuhay ko? Or are we the same with this guy? No? Kaya napaka-importante to walk in obedience, no? Para makita sa atin na yung binigay sa ating gift na righteousness ng Lord ay ating naipamuhay, ating nalalakaran. Last, confess and turn from sin, repentance. Ito, napaka-importante. Yung ating continual repentance keeps believers aligned with God's righteousness. No? So, the moment tayo nag-stop, the moment tayo ay, no? It's also part of ng pride ng isang tao. No? If we are, no? Sabi nga doon, blessed those who are mourned. No? Yung mga nagluluksa. No? Ano ba yung pinagluluksa doon? Yung sin. Kaya the more tayo ay heavily dependent sa grace ng Lord, no? The more natin nakikita yung depravity ng isang tao sa kasalanan, sa sin. Kaya napakahalaga, no? Na tayo ay mag-confess, humingi ng repentance sa Panginoon, and turn away from sin. No? So the great exchange, your sin became His suffering, and His righteousness became your name. No? Yung kasalanan ng tao, naging suffering ni Jesus Christ. No? At yung katuwiran ni Jesus Christ, no? Capital H, yun naman ang ating naging pangalan. No? Kaya minsan may tatanong na, anong requirements para makarating sa langit? Anong requirements? Marahil matatanong kayo. Paano makapunta ng langit? Perfection. Bayan mo. But no one is perfect. Yes. So paano para makakarating ng langit kung walang perfect? Walang namuhay ng perfecto dito sa mundo. Kahit si Mang Perfecto, nagkasala pa rin. No? It's because of God's grace. Yun yung nagbigay sa atin
at yung righteousness, no? That because of that grace, binigyan tayo ng righteousness ng Lord. At yun yung ating, no? That one day, tatayo tayo sa harapan ng Lord. No? Ang makikita na sa atin, hindi na yung hindi na yung old nature natin, hindi na yung old Christian natin. No? Makikita na sa atin kung tinanggap natin si Jesus Christ, yung katuwiran ng Jesus Christ ang makikita sa atin. Kaya pagtingin doon, nakasulat yung pangalan ni Maria sa Book of Life, pasok. Check. No? This is the great exchange, no? The great swap na nangyari doon sa cross ng Kalbaryo. Yung sin natin, napunta kay Jesus Christ, dinapit tayo ng kanyang righteousness. Na para bang yung perfect life ni Jesus Christ napunta sa atin, no? At yung ating old sinful nature na impute naman kay Jesus Christ. So sa tingin nyo, bihado pa ba kayo doon sa great exchange na yan? Sa tingin nyo, may malaking impact ba yun sa ating spiritual journey? No? So again, mga kapatid, for our conclusion, if the Lord has already declared you righteous, why live as though you're still condemned or trying to earn what has been freely given? Be thankful and live boldly in that grace, because what God has declared over you, no failure or doubt has the authority to overturn. No? Kaya kung binigay na sa iyo yung righteousness, dinamitan ka na ng righteousness, no? Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Huwag ka nang maging doubtful. No? But be thankful. No? Because what God has declared over you, no failure or doubt. No? Yun lang yung gawa ng enemy sa atin, na every time tayo bubulungan ng enemy, papaalala sa atin yung dati natin. Yung dating grabe, yung masamang part ng ating buhay. Pero tayo ay dinamitan na ng righteousness ng Lord at binabago niya because of that righteousness. The purpose of it is matransform yung buhay natin day by day according to His glory, according to His nature, according to His character. If we fully obey doon sa will ng God, if we fully obey doon sa Kanyang sinasabi sa atin. Now, kaya kailangan natin always seek God's kingdom and His righteousness. Amen? So, let us pray. Heavenly Father, Lord, muli kami, Panginoon Lord God, ay nagpapasalamat, Panginoon Lord God, for reminding us, Panginoon, that in the finished works of Christ, Panginoon Lord God, more than 2,000 years ago, Lord, there's a great exchange, Panginoon, na nangyari, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, na yung pong aming pong mga kasalanan ay na-impute, Panginoon, sa inyo, Lord God. At ang inyo pong righteousness, Panginoon Lord God, ang siya pong ibinigay niyo sa amin, Panginoon Lord God, because of your grace, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon Lord God, at patuloy niyo po, Panginoon Lord God, kami, Panginoon Lord God, pinagpapala, Panginoon, at salamat, Panginoon Lord God, that day by day, Panginoon Lord God, Lord, by your glory, Panginoon, kami ay natatransform, Panginoon Lord God, at Lord, patuloy niyo po, Panginoon Lord God, iparanas, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon Lord God, at Lord, idamit niyo po sa amin, Panginoon Lord God, ang robe of righteousness, Panginoon Lord God. That one day, Panginoon, kami ay haharap, Panginoon Lord God, sa inyo, Panginoon Lord God, na punong-puno, Lord God, ng kalinisan, Panginoon Lord God, punong-puno ng katuwiran, Panginoon Lord God, at anumang bahid, Panginoon Lord God, ng karamihan, Lord, ito po ay inyong pinagbayaran na, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon Lord God, pagpalain niyo po, Panginoon Lord God, ang sermon na ito, Panginoon Lord God, at Lord, hindi lang po kami, Panginoon Lord God,
ma-inform, but ma-transform po kami, Panginoon God, according to your glory, Panginoon God, that day by day, Panginoon God, kami, Panginoon, ay patuloy, Panginoon God, natatalima at magsisik sa inyo, Panginoon God. Salamat, Panginoon God. Sa po namin binabalik ang lahat ng papuri, ang pinakamataas sa pagsamba. Ito po ang sama-sama namin panalangin sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng Santong Espiritu. Amen and amen.